After 48 years of American sovereignty, the people of the Philippines assume the status of an independent nation. The transfer is made on the 4th of July, a day full of significance for these Yanks. Huge crowds jam Manila to watch the birth of the Republic, which regains its independence through the voluntary action of the American people. In a message, President Truman assured our continued support. The new nation looks forward to prosperity. Exceedingly poor after Japanese occupation, the Philippines will receive reparations and free trade concessions from the United States. Manuel Rojas, newly elected to the presidency, takes the oath of office as Ambassador Paul McNutt looks on. An old Philippine resident, General Douglas MacArthur, arrives with a special message. 48 years ago, the mantle of American sovereignty fell over this land and this people. It was the beneficent sovereignty of a liberator, pledged to be withdrawn as soon as the well-being of the people would safely permit. America never wavered in that purpose. America today redeems that pledge. This land and this people that I have known so long and loved so well. Ang Pilipinas ay naging kolonya ng Espanya, Amerika at ng mga Hapon. Masasabi natin na naging malakas ang impluwensya nito sa klase ng pamumuno ng ating mga pangulo. Nagpalit-palit ang klase ng gobyerno mula sa pagiging republika, commonwealth at diktatorya sa paglipas ng panahon. Noong 1946, sa pamamagitan ng Treaty of Manila sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas, naideklarang malaya na ang Pilipinas sa Amerika. Ito ang naging simula ng ikatlong republika. Sina Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia at Diosdado Macapagal ay mga naglingkod sa ilalim nito. Ang naging focus ng kanilang mga reforma at programa ay ang pag-ahon sa kahirapan dulot ng kakatapos ng gyera, pagpapamahagi ng mga lupain sa magsasaka at pagpuksa sa korupsyon. Sa kanilang panunungkulan, naroon pa rin ang pagka-impluwensya ng mga Amerikano sa batas at ekonomiya. Si Ferdinand Marcos ang sumunod na pangulo na namuno sa loob ng 21 taon. Naging focus ng Administrasyong Marcos ang produksyon ng bigas na nagpaunlad ng ekonomiya. Tumakbo ulit si Marcos at nagwagi. Siya ay nagdeklara ng batas militar o martial law na nagdala ng gulo, takot at pangamba. Pagkatapos ng madugong diktatorya, umupo sa pwesto si Cory Aquino, ang simula ng ikalimang republika. Ang mga tao ay punong-puno ng pag-asa sa pagbabago. Sumunod sina Fidel V. Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Benigno Aquino III. Kanilang hinarap ang mga problema ukol sa kawalan ng trabaho, korupsyon, rebelyon at paglaki ng utang ng bansa. Sa kasaysayan ng Pilipinas, lahat ng presidente ay nangako na paangatin ang kalagayan ng bansa at bibigyan solusyon ang mga problema. Ngunit, sino nga ba ang tunay na may nagawa? Sino ang naglingkod para sa Pilipino at isinantabi ang mga sariling adhikain? Si Carlos Polastico Garcia ang ikawalong Pangulo ng Pilipinas na nanungkulan mula 1957 hanggang 1961. Ang mga suliranin pag-upo niya ay ang pag-asa ng Pilipino sa produktong Amerikano, lugmok na ekonomiya at mga isyu sa lipunan.
makikita sa programang mga ipinatupad ni Garcia na nais nito makawala sa impluwensya ng ibang bansa. Ang programang tulad ng Pilipino Muna ay nagparami ng mga negosyong pagmamayari ng Pilipino. Industrialisasyon ang sagot ni Garcia sa pag-unlad at pangmatagalang solusyon upang makatayo tayo sa sarili nating mga paa. Dahil dito, nagkaroon ng laban ang mga lokal na produkto at tumaas ang pera sa paghihikayat niya na maging negosyante at gumawa ng sariling mga produkto ang mga Pilipino. Naging balanse ang negosyo at produkto ng Pilipinas at dayuhang bansa. Hindi limitado ang mga programa ni Garcia sa industrialisasyon. Ang pagpapatupad sa kasunduang Ramos-Bolen at ang paglaban niya ng kung ano ang dapat sa atin, gaya ng base militar, pier, at salaping bayad pinsala, ang nagpatulad na naniniwala siya sa karapatan ng mga Pilipino. Di nagtagal, naging isa sa mga mauunlad na bansa ang Pilipinas sa Asia. Perpekto? Ayon sa research, sinasabing tinitipid ng Pangulo ang pondo para sa sariling kapakanan tulad ng pagbili ng eroplano at yate. Mas binibigyang paborin daw ang mga kaibigan at malalapit na negosyante kung saan dapat ay pantay-pantay na oportunidad para sa lahat. Bagaman may mga reforma, bigo ang pamahalaan sa pag-aasikaso sa pagpapatupad nito. Ang mga problema sa katiwalian ay nabaon na sa limot. Pinapalaki pa ng pahayagan ang lahat ng ito kung kaya't nakabawas ito sa kasikatan at kagalingan ng Pangulo. Ang nakakabilib kay Pangulong Garcia ay nakagawa siya ng pangmatagalang solusyon sa problema. Ukol sa importasyon, naging balanse ang import at export goods na ibig sabihin ay hindi na nakadepende sa dayuhang produkto ang mga Pilipino. Sa kanyang panunungkulan, naiangat niya ang ekonomiya at naging 88% ng mga negosyo ay pagmamayari ng mga Pilipino. Walang takot niyang hinamak ang mga dayuhan. Hindi lahat ng naging pangulo ng bansa ay gaya ni Garcia. Meron ding mga presidente na hindi nagampanan ng mahusay ang kanilang tungkulin. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo o mas kilala bilang PGMA ang sumunod na pinakamatagal na namunong pangulo sa ating bansa. Simula 2001 hanggang 2010, samot-saring problema at kontrobersiya ang naranasan ng ating bansa. Naging mahirap ang pagtanggap ng ilang mga tao kay PGMA. Ang mga Pilipino ay nahati dahil napakaraming sumusuporta sa dating Pangulong Estrada kahit pa ito ay natanggal na sa pwesto. Mga problema gaya labis ng kahirapan, underdeveloped areas at pagkababa ng ekonomiya ang sumalubong sa pag-upo ni PGMA bilang pagkapangulo. Sinasabing ang mga naging proyekto at programa niya ay ginawa lamang upang mapabango ang pangalan dahil sa nalalapit na eleksyon. Ang mga programang Botika ng Bayan, Scholar ni Gloria, Oysters, Pabahay at Kuryente ang nagpalakas sa kanya sa mga masa. Ngunit, di matatabunan nito ang mga kabalastugan na nangyari habang siya ay nakaupo. Nagkaroon ng wiretap issue ukol sa pagtawag ng Pangulo sa COMELEC head na si Garciliano. Una ay tinanggi ng Pangulo, ngunit sa huli ay humingi siya ng tawad sa publiko. Bumaba ang tiwala ng taong bayan at tingin nila sa kanya ay sinungaling. Sumunod ay ang pag-upo ng kanyang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak sa pwesto sa Kongreso at House of Representatives. Di rin maipaliwanag ang pagyaman ng Pangulo mula 66.8 million ay naging 143.54 million pesos kasabay sa pagtaas ng utang ng bansa mula 2.8 trillion naging 4.2 trillion pesos. Naitala din na humigit 4.14 billion ang nagastos ng gobyerno bayad sa mga biyahe ng Pangulo sa ibang bansa. Nadawit pa ang kanyang pangalan sa Maguindanao Massacre at ZTE scam. Ilang beses nagsampa ng impeachment at pagkakaroon ng aklas laban sa kanya.
Bilang counter-attack, nilabag ni Gloria ang salihang batas sa pagpataw at paggamit ng mga batas upang mahadlangan ang pag-iimbestiga sa mga bagay na nabanggit. Ibinalik din ni PGMA ang pagiging pinakatapat na kakibat ng Amerika sa Timog Silangang Asya sa Pilipinas dahil sa pagsang-ayon sa Visiting Forces Agreement na nagdulot sa labas-masok ng mga dayuhan, paggamit ng mga materyales at tao para sa kanilang layunin. Bukod sa kahirapan, korupsyon at malaking utang, inilagay pa niya ulit tayo sa ilalim ng impluwensya ng Amerika. Ngunit, sa kabila ng lahat ng pangyayaring di kaaya-aya sa ating bansa, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa ang Pilipinas na umunlad.